Paano nga ba kumuha ng passport ngayong pandemic? Ano nga ba ang mga requirements na kailangang ihanda? Kung isa ka din sa ating mga kababayan na gustong malaman ng mga kasagutang ito, keep on watching! Hello everyone! Welcome to my channel. My name is CJ and in this video, nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang informasyon at tips sa pag-apply o pag-renew ng inyong passport during this pandemic. I got my newly renewed passport just recently lang, like last month, October 29, 2021. Dahil nga sa new normal setup, na-experience ko po ang mga pagbabago sa pag-process ng Philippine passport. And I'm happy to share my journey sa pag-renew ko po ng passport ko. I hope na makatulong po ito sa inyo kahit papano. Quick disclaimer lang po na hindi po ako DFA expert. This video is just to share my own experience. Kasama na po dito ang mga mahalagang tip para po makatulong para kayo'y magkaroon ng smooth at mabilis na transaction sa pagkuha niyo po ng inyong Philippine passport during this pandemic. So bago po tayo magsimula, here are the requirements na kailangan niyo pong ihanda. Before we proceed sa step-by-step na process po, let me give you an overview sa 3 major steps na kailangan tandaan sa pagkuha po ng inyong mga passport. Applicable po ito for new and renewal application. First step is to book your online appointment sa DFA website at kailangan niyo po ng confirmed booking. So after receiving an email confirmation with the instructions, then you can proceed to the second step, which is your physical appearance sa DFA site na napili po ninyo. Yes, you heard it right. Kailangan pa po talaga ng personal appearance to complete the process. At saka wag niyo pong kakalimutan ang mga mahalagang requirements na ni-require po ni DFA para po smooth lang po ang transactions natin. Okay? So, last step is to receive and to get your passport. So, you need to wait for a couple of days para po matanggap nyo na ang pinaka-asam-asam nyo pong passport. Pwede nyo po itong i-pick up or ipa-deliver door-to-door sa bahay po ninyo. 2,000 years later. Hello po! So, simulan na po natin ang unang step ng pag-process ng passport. So, unang-una po is kailangan mag-book ng online appointment sa DFA website. So, importante po ito kasi hindi na po talaga tumatanggap ng walk-in applicants ang DFA dahil nga po sa pandemic. Unless na qualified po kayo sa courtesy lane nila. So, gagawa din po ako ng ibang video about sa qualifications for courtesy lane. Okay? So, kung walang confirmed na online appointment, hindi po talaga makakapasok sa DFA site. So, pahirapan po talaga ang pagkuha ng slot online. Pero, sa sipag at syaga, may nilaga po talaga tayo. Alright? So, tip ko po sa pagkuha ng slot, kailangan po kayong mag-abang from midnight until 8 o'clock in the morning. Kasi mahirap na pong makapasok sa DFA website after 8. Pabilisan po talaga ang pag-book ng appointment. So, kailangan nyo po talagang ihanda ang mga importanteng informasyon gaya ng personal information, father's name, mother's maiden name, at iba pa. At kailangan na kumpleto po kayo ng requirements bago po kayo mag-book online. Importante po yun. So, kailangan po din at talagang presence of mind at saka keen to details po talaga kayo. Kasi may bagong update po ang DFA ngayon. So, hindi na daw po pwedeng mag-edit sa DFA site kung may maliman sa inyong pangalan or birth date. So, kailangan nyo daw po talagang mag-set ng another appointment. So, napaka-hassle na po yun. So, you need to be very careful talaga.
So, lalo na kung, walang DFA site sa lugar nyo at kailangan nyo pa talaga mag-travel. Additional gasto na naman yun. Okay, so without further ado, let's go ahead and start na, guys. So, let's go to DFA website. So, ito po yung first page nila. Schedule an appointment. So, kailangan nyo pong basahin ang reminder. That's very important po. At saka, basahin nyo po ang terms and conditions to support na to, since nabasa ko na yan. Oh, actually guys, hindi to para sa sarili ko, ha. Actually, I'm doing this for my cousin. And thank God kasi maipapakita ko po talaga sa inyo ang actual na ginawa ko. Katulad nung nung pag-book ko rin po ng appointment. So, meron po silang options dito. Kung mag-group appointment po kayo, dito po kayo sa start group appointment. I believe 5 po yung maximum na pwede nyo ma-process dito sa group appointment. So, since this is only for my cousin, piliin po natin dito sa start individual appointment. Okay, so after that, mapupunta po tayo dito sa site location kung saan kailangan natin piliin ang DFA site na convenient po sa atin. So, kami po is taga Bohol. So, unfortunately, wala pa pong DFA site dito. So, I hope in the future, yan, DFA. So, kahit na satellite site lang, that's very helpful na talaga sa taga Bohol. Kasi marami din po kasi talagang taga Bohol na yung mga OFW. So, plano mag-abroad, travel. So, it will be very helpful. So, ang pinakamalapit na site dito sa Bohol is Cagayan, at saka Cebu. Okay. So, pipiliin ko po ang Cagayan at saka dun din po ako nakapag-renew ng passport ko kasi may mga tita kasi kami doon. So, yun din ang mga i-consider natin kasi kung may mga kapamilya tayo sa kung saan ang DFA site, makakatulong po talaga sila kasi of course, kung may pwedeng mag-assist sa atin na pwedeng sumama sa atin dun sa mismong lugar tulad dito sa BPO Tower SM Downtown Premier. So, nung ako po ang nag-renew ng passport ko, sinamahan talaga ako ng cousin ko. So, hindi po ako nahirapan talaga. So, next na dito, so kung nakapagpili na kayo, i-next nyo lang po ito. Alright guys, nandito na tayo sa individual appointment date and time page kung saan makikita natin kung may available slot pa ba yung date na gusto natin kunin. So yung green, yun yung may available pa. Yung red naman, yun yung mga fully booked na. So, let's choose 24th of November from 10 a.m. to 11 a.m. Then let's go to the next page. Alright guys, nandito na tayo sa personal information. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na you need to be very careful with this kasi may bagong implementation si DFA na hindi na po sila nag-edit ng information sa site nila. So, kung may mali man kayo, you need to schedule another appointment. Okay? So, okay, next is family information guys. Dito nyo ilalagay yung father's information nyo at saka mother's information nyo po. Okay, next is application type. Kung bago or renewal po ba yung i-apply nyo. At saka, lagay nyo rin po yung emergency contact person. Next is yung current address nyo po. Kailangan tama po yan kasi dyan po i-deliver yung bagong passport nyo. Okay, next is let's review kung tama po yung lahat na inilagay natin dito. Kung tama po, okay, so far so good naman. Let's confirm. So, I'm really sorry guys kung madalian man. Limited time po kasi dito sa DFA site. Kung maabutan po tayo sa oras, mawawala po lahat ng information na nilagay natin. So, you need to be very active and keen to details. Alright, so next guys is processing type. So, regular ba or special processing? Yung regular is 950 pesos lang. Yung expedite naman, yun yung 1,200. So, let's choose payment method and let's confirm. Alright, so nandito na tayo sa e-payment services page, guys. Makikita natin dito yung general guidelines. For now, initiated pa po yung status. Pero pag i-confirm po natin ito, magiging pending po and ready for payment na. So,
Kung ready for payment na po, kailangan bayaran agad kasi 24 hours lang yung binigay ni DFA and you need to really pay it. Kasi mapo-forfeit po yung booking pag hindi nabayaran sa tamang oras. Once you've successfully booked the online appointment, the first email na marireceive po ninyo from DFA is the payment reference email. Hindi pa po ito ang booking confirmation ninyo, pero nandito po sa email na to ang reference number na kailangan nyo po for your payment. Kung nakabayad na po kayo at gusto nyo pong i-check ang status po ng payment ninyo, just click here sa View My Payment Instruction at ito po yung lalabas. Success na po siya kung natanggap na po ng DFA payment po ninyo. Alright guys, so nasa last part na po tayo ng online appointment booking. So kung nakapagbayad na po kayo, ang gagawin niyo na lang po is maghihintay sa email ng DFA for their booking confirmation. Okay, so ito po yung itsura niya para maka-idea po kayo. Ito. You have successfully confirmed your passport appointment booking. So nandito sa email na po ito ang appointment code number nyo, ang site name, date, at saka yung time, at saka may attachment din po ito para po sa mga necessary documents at saka mga important reminders po na kailangan nyo pong gawin for your personal appearance. Okay? Kasali na po dyan yung dress code, kung ano po yung mga kailangang mga necessary documents na kailangan nyong i-print or kung ano po yung size. Nandyan po lahat yung instructions dyan. Okay, let me show you na lang po. Ito po siya, important reminders, okay? At saka passport application form, at saka yung electronic receipt. So, ito po yun. So, pagkatapos niyan, you're ready for personal appearance. Two 2,000 years later.